Wala sa kanila ang may bahid ng dugo. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sako. Mga tol, maganda po itong pag-uusapan po natin, no? Ilang oras pa lamang po yata nakalipas nang ito po ay maganap kung saan sa Lawag City, Ilocos Norte, nagkaroon po ng proclamation rally. Ito pong ating kasalukuyang Pangulo na si PBBM. Okay mga tol, no? Sa proclamation rally na ito ay meron pong part na kung saan makikita po natin may mga sasabihin po dito si Bongbong Marcos. Meron po ditong maraming reaksyon po tayong ine-expect na tatanggapin magmula sa mga anti-Marcos at syempre dun sa mga supporters po nito ni Bongbong Marcos. So tara, hindi natin pagtatagalin to mga tol. Please do not forget to hit the subscribe button. Pindutin nyo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. Tara, umpisa na natin to. So yan nga mga tol, wala nang pero-pero, no? Pag-usapan natin itong sinabi po ni Bongbong dito sa kanyang proclamation rally kung saan ang sinasabi po ito po ay alyansa para sa bagong Pilipinas. Okay mga tol, play na po natin yung part po dito kung saan nagpe-presenta po siya ng kanyang mga kasama po, no? Pagdating sa geographical representation, dalawa. No, medyo in-skip na po natin dito, no, kasi mahaba pong pagpapakilala to. Nasa 30 minutes po ito, pwede naman po ninyo itong panoorin ng buo. Pero for the sake of this video and our discussion, skip na po natin sa 24 minutes siguro banda. Ayan. Na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Pagdating po sa mga usapin po ng mga kandidato, wala po tayo dito ha. So, hindi tayo para mag-promote ng mga dapat iboto, o ano man. Focus po tayo sa sasabihin po ni Bongbong dito. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan?
nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Alright mga tol, ayan po, no, doon lang tayo sa maiksi po na pananalita po ni PBBM dyan, no. At ako po ay naniniwala, pero bago po magsalita, no, gusto kong malaman po palagi, lalo po yung mga bago pa lamang po sa ating channel, kasi yung mga followers po, subscriber po natin na naririyan na, alam na po nila na ang channel po natin ay nagpo-promote po ng pagkakaroon ng paninimbang, pagtitimbang, pagkakaroon muna po ng neutral na kaisipan. Kailangan po natin commit na. Hindi ibig sabihin habang buhay ka ng gitna, wala kang standing, munyango ka, no? Kung saan na lang ganito, ganyan, gagaya-gaya ka, hindi po. Ang purpose ng pagiging gitna nyo neutral ay para matimbang ninyo kung sino yung tama at mali. Kung ano yung tama at mali, much better na yun po yung sabihin natin, kasi kung sino para tayong magiging panatiko lang ng politiko. No, titignan natin kung ano yung tama na sinasabi po ng mga tao. Kung tama, suportahan. Kung mali, tutulan, regardless kung sino man sila. Nakukuha po ba ninyo yung punto? Ang point po, hindi ka magiging anti-Duterte, hindi ka magiging anti-Marcos lang ng ganun-ganun na meron na kayong kampi kagad lahat ng sasabihin. Kapag ka anti-Marcos ka, lahat ng sasabihin ni Bongbong mali. Kapag anti-Duterte ka, lahat ng sasabihin Duterte mali. Hindi po natin gusto maging ganun. Gusto po natin kung ano yung sinasabi nila na tama, suportahan natin sila, sino man yan, no? Ibig sabihin, hindi ka panatiko na idolo mo halos sambahin mo na, no? Hindi dapat ganun. Pero dito po, no, particular po sa sinabi po ni Bongbong dito, para po sa akin isa pong bagay na maganda po yun. Hindi ko sinabing iboto po ninyo sila o ano man, pero yung sinasabing na bagay patungkol po sa mga nakaraan po naging problema at maging sa ngayon yun ng problema, maganda po, malinaw po tayo doon. Hindi pwedeng sumasayaw-sayaw yung ating standing po sa mga bagay-bagay, especially sa usapin po ng pagiging pro-China, di ba? Hindi pwedeng Pilipino ka, nangangampanya ka, di ba? Kakampanya ka sa mga Pilipino tapos ang puso mo dugong pula, no, dugong komunista. Yun po yung mahirap po doon. Pero dito po so sinabi ni Bongbong ngayon, makikita niyo, play po natin ulit, no. Ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang yun sa ang mga problema na sa taas sa Senado, may patungkol sa ngunit China. lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang
ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. Okay guys, so sa part po na yan, no, may dating po yun. Ako po ay naniniwala doon. Kasi iba po, no, nagsasabi na sila ay Pilipino. Pero tinatawanan po nila yung mga kababayan natin. Meron po talaga yun, nag-e-exist po yan. Kasi sasabihin nila, ayan, ang lalakas kasi ng loob ninyo, no? Di ba? Saan mo naman hahanapin yung simpatya, empathy nila maging sa ating mga kababayan, no? Talagang pag ba nakita po kayong gano'n kahit sa comment section, alam po ninyo yan. Kadalasan mga dami accounts, kung hindi man dami accounts, mga pro-China. Karaniwan na kapag ka ganoon na Pilipino daw sila, makabayan daw sila, pero imbis na ipagtanggol ang interes ng ating bansa, ating bayan, gaya ng sinabi ng Bongbong, masaya pang sabihin na gawin mo kaming province of China. No? Sino ba yung mga nagsabi niyan? Sino ba, saan ba na narinig natin yan? No? Kahit hindi natin pangalanan, alam na siguro. No? Iyon po yung sinasabi natin na kapag may ganon, ako po naniniwala, hindi po siya makatarungan, hindi siya dapat suportahan. Dapat pong suportahan natin yung pagiging makatarungan. Diba? Lagi natin pinag-usapan pagpatungkol po sa China at WPS. Meron pong EEZ na tinatawag kung saan yun po yung tinatawag na West Philippine Sea. Hindi kagaya po ng Marcoleta, wala daw po WPS, invento lang daw po natin yan. Grabe ka naman, Marcoleta. Pero naniniwala naman ako, nag-iisip-isip na si Marcoleta, baka binawi na niya. Binawi na ba niya? Alam ko binawi na no? So, comment down below na lang mga tol, no? Ikaw, ano masasabi mo dito sa mga pananalita po dito ni Bongbong? Saan sinasabi niya, he is confident na hindi po gaya, no? Hindi man perfecto, sila daw po ay walang bahid ng dugo na gaya ng tokhang. Merong inosenteng nadadamay at hindi niya siguro, yun na rin po yun, no? Hindi niya tatawagin collateral damage sa mga inosente. So ganun po ba yun, no? Hindi rin niya tatawagin province of China ang ating bansa. So I believe hindi yun perfect, pero mas okay na yun kaysa sabihin mo na inosente, collateral damage, kaysa sabihin mo na pag may kawawang mangingisda, kasalanan nyo yan, titigas ng ulo nyo na pag-away kayo sa China, diba? Kaysa ganun, kaysa sasabihin na province of China tayo, sabihin na malinis ang pogo, ako, I think and I believe mas okay na po yan, ganyan na may standing po tayo na ayaw po natin ang ginagawa ng China. Ikaw, ano masasabi mo sa usapin po na ito? Comment down below. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell. And kita ulit po tayo sa susunod na video.